So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino IC. So, ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito kay Mayor Alice Go. Hindi, ex-Mayor Alice Go pala. Nakaalis na, naka-go pa. So, ang video ito ay mula kay The News Board. So, meron itong panagat na kakapasok lang. Grabe ito. PBBM na shock. Nagpatakas kay Alice Go. Tulfo, Binira, Rimulya, Padilla. So, yun, bago natin simulan, The News Board, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, Filipino IC, supportahan nyo rin. Like, comment, share, subscribe. Kung gusto nyo lang naman, kung gusto nyo naman ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Syempre, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, mga kanoysi, hindi na natin patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Ganun pamagat ng video ito. Kakapasok lang, grabe ito. PBBM na shock. Nagpatakas kay Alice Guo, Tulfo, Binira, Rimulya, Padilla. Nako. So again, mga kanoysi, The News Board, Filipino IC. So yeah, Alice Guo, manda ka. Alam namin na may something sa'yo na, you know. So again, like, comment, share, subscribe. Start. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos ibunyag ni Senador Risa Hontiveros na nakasibat na itong si Alice Go, abay to the rescue na naman itong si SOJ Rimulya na nandito pa sa bansa si Alice Go at wala pa. Bakit may nagtatanggol kay Alice Go? Nakakaasar itong mga ganitong tawa. Ng pagtakas, lalo na sa Bureau of Immigration. Pero ang katotohanan, binunyag na mismo ng PAOK. Initially, our Malaysian counterparts confirmed na dumating nga po siya doon sa Kuala Lumpur noong July 18 coming from Denpasar sa Bali, sa Indonesia. Then, pagkatapos noon, tinawagan ko na rin po yung ating ibang mga counterparts sa Indonesia. So, na-confirm din po na umalis na rin po siya noong sa Kuala Lumpur noong 21 at nagpunta sa Singapore. Then, magmula sa Singapore naman, lumipad ay nag-ferry boat naman po siya papunta ng Batam sa Indonesia. So, apparently, they're all in Indonesia now. We have no clear record kung kailan po siya nakalabas ng Pilipinas. Basta ang sigurado tayo is she was able to arrive in Kuala Lumpur on July 18 from Denpasar sa Bali. I think ito yung time na parang nung pinapunta siya sa Senado, tapos ang sinasabi niya lang is hindi siya makapunta kasi not feeling well siya. Kaya pala not feeling well siya, nagta-travel na pala. Nasisik na pala siya, guys. Kasi parang may inamin na dito yung yung kapatid niya na parang kasama nila si Alice, nakabangka sila. Yun yung update kay Senator Risa. Maraan kung paano siya makakalabas, hindi po siya dumaan sa ating Immigration Bureau. So hindi siya dumaan sa airport, sa seaport na mayroong control ang ating immigration. So tinitingnan namin kung paano siya nakalabas. Maaari through the back door po ito. Pwedeng from Zamboanga, pwedeng from Basilan, Sulu-Tawi-Tawi, pwedeng galing din po ng Palawan. So we're taking a look at all of the back doors. Pero na-confirm ng ating mga kaibigan sa Indonesia na nasa Batam, Indonesia ngayon si Alice Guo, si Wesley Guo, si Simen at saka si Sheila Guo, pati si Cassandra Leong. Hindi na yan uuwi, postahan. Makakauwi lang yan kung pipilitin yan or sa pilitang i-withdraw doon sa Indonesia. Dalhin muli dito. Ngayon doon sa Batam, Indonesia. So, all of these are raw information although verified by our foreign counterparts. Pinonfirm ng ating Malaysian counterpart ginamit yung passport ng Alice Guo paglapag ng eroplano magmula Bali, Indonesia papunta sa Kuala Lumpur. Ako, I am fairly confident at this point that she has already left the country and is in Batam, Indonesia. Dagdag pa ng PAOK, wala kasing arrest warrant para kay Alice Go na matagal nilang hinihintay na aksyon galing sa DOJ. Pero kahit na walang arrest warrant, I think dapat i-fly ban nata or parang hindi na siya travel ban or fly ban, I don't know. Parang dapat hindi na talaga siya paalisin. Di ba? Grabe. Nahirapan ngang umalis yung mga kababayan natin Pilipino na kompleto yung papilis Ito pa kaya si Mayor Alice Go na grabe yung mga kabalbalan niya. Na televise pa talaga. Kita pa talaga sa television. Di ba? Nabulgar na sa TV. Pinalis pa rin. Pero yun nga, parang sa bangka pala yun. Pero kahit na, yung mga driver ng bangka or dapat nga talaga sinurveillance to Pero syempre, mapera naman din si Alice Go So, makakalusot talaga yan. Kasi dito sa Pilipinas, pera-pera. Tayong arrest order laban sa kanya for the criminal charges. Wala rin po tayong precautionary hold departure order sa kanya.
No, so, ang meron lamang tayo ay Immigration Lookout Bulletin Order. Narito naman ang sagot ni Senator Tulfo kung paano di umano tayo natakasan ni Alice Go. Una ko po, yung walang processing center, ang lahat ng mga kababayan natin na umalis papunta abroad, walang processing center. Pag ikaw ay isang pasahero, gustong pumunta ng abroad, sakay ng isang chartered plane, hindi ka nadadaan sa proseso, hindi ka nadadaan sa immigration, diretso-diretso ka na sa gate, sakay ng limousine mo, SUV, and then pagdating sa tarmac, aakyat ka sa aeroplano mo, and then here comes the CIQ, Customs, Immigration and Quarantine. At kung yun ay kasabwat ni Alice Go, madaling makakalusot dahil walang CCTV na dadaanan. That's why I told people sa Mia, by the end of this year, kapag wala pa rin processing center ang mga chartered plane, ako po yung magagaliti, I will really raise hell. This is one example kung bakit ito si Alice Go ay nakalabas. I'm very sure walang Sa chartered plane daw. Pero I think yung claim ni Senator Rapi Tulfo dito is na-debunk na siya kasi yun nga, may post kasi Senator Risa Hontiveros na nagbangka daw si Alice Gomen. Sabi nung kapatid niya. So yun nga, no? Yun din yung siguro yung mga fixers dyan sa BI. Baka siguro kaya lulusot din yung ibang tao kahit hindi na si Mayor Alice Go. Yung ibang tao na mga mapera ba. Diba? So sad, so sad. Kasi yung ibang kababayan natin, lumalaban sila ng patas pero wala, nauungusan ng mga ganitong may pera eh. Diba? Walang pahirapan. nakalagay kung anong aeroplano, right? Going out. I'm very sure ito ay lumabas through a chartered plane, through a private plane. So all we need to do is tanungin natin kung matitrace kung sino, ano mga private plane ang lumabas o chartered plane ang lumabas that very day from the Philippines. Doon natin matatrack down. At sino yung mga CIQ, Customs Immigration, Quarantine, ang nag-process ng kanilang passport sa loob ng aeroplano. Because ang nangyari nga, Mr. President, kahit na sinong Poncio Pilato, sakay ng kanyang limousine, nag-charter siya ng plane, diretso na siya sa tarmac, and then aakyat siya sa loob ng aeroplano, bit ang kanyang mga maleta. So this has to be changed. At again, ako Pwede din yun, ha? Mia, Immigration, get your act together dahil by the end of this year, gusto ko magkaroon ng processing center ang lahat ng pasahero going in and coming out. Pwede din yun. Actually, may punto din yun. Kahit sabihin na lang natin na hindi si Alice Go. No? Kahit ibang tao na lang ba na ganun yung ginagawa nila para makalusot dito sa bansa natin. Grabe, dapat aksyonan na din yan. The country, kailangan may processing center na sila ay dadaan sa butas ng karayom tulad ng dinadaanan ng lahat ng simpleng pasahero. Maraming salamat, Mr. President. Salamat po, Mr. President. Ako po, kung magtangka pa yang si Guo Huaping bumalik dito sa Pilipinas, siguro naman huhulihin na talaga siya, di po ba? Pero sa ginawa niya pong iyon, na niloko tayo sa loob ng isang buwan, yung pala ay nasa labas na, ewan ko na lang po kung babalik pa yan dito o lalong papalik sa atin. Salamat po, Mr. President. Wala namang imik ang grupo ng mga Duterte sa Senado, bagkos busy sa pagdinig sa issue ng mga pulis laban kay... Ay, nako, my God. Ano nangyayari dito? Nahati na sila. Kibuloy yung pinuprotektahan eh. Imbes West Philippines yung protektahan, si Kibuloy. Imbes lutasin itong sa mga pogo kasi maraming nato-torture, na-scam, na-hack. Si Kibuloy pa rin. Grabe, dito mo talaga makikita na yung mga politiko is, I don't know, hindi siya pera, pero yung tipong doon sila sa sinusuportahan nila eh. Yung loyalty nila wala sa taong bayan eh. Nasa nasa mga malalapit sa kanila. Which is so sad, di ba? Grabe. Ibuloy. Wait, Senator Padilla. Maraming salamat po. Gusto ko lamang po uli-balikan si Yusek Nicolas Felix T. Kasi po, kasalukuyan na po kami nag-uusap ng aking legis para po kung ano pa yung pwede natin Protector ni Gibbs eh. Gusto ko lang pong linawin uli. Parang verification lang po kanina sinabi nyo kasi iba pa rin ang bounty at reward. Yung bounty po para sa convicted. Yung reward para po sa accused pa lang. At pwede din po reward sa impormasyon lang. Informasyon lang. Sa pagkakauna ng akusado. Opo. Yung pero, sige po. I would like to correct you, Senator Romero Padilla. Ang nakalagay doon sa konbiktado na mga terrorist, reward pa rin ang nakalagay doon. Reward pa rin. So ibig sabihin, actually interchangeable yung word na yan, bounty or reward, depending on how you term it. Kasi nakalagay talaga sa PNP, reward. Please continue. Paano po yun? Pareho po ba ang gravity nun? Halimbawa lang po, natatanong lang po kami wala. Grabe yung pinaproblema. Reward at saka yung bounty talaga. Same lang din naman yan eh. Kasi kung nagpakita lang talaga yung taong yan, si Gibbs, wala nang reward, wala nang bounty. Diba? Ginusto niya rin naman yan eh.
wala po akong... Kung pinapalabas nyo lang sana yan, para linisin yung pangalan. Magawa po kami ng tama kung ano yung kailangan ng batas. Opo. So, paano po yun? Magkaparehas po ba ang gravity ng accused at ang convicted na? Yung force po na, yung strong arm of the law, pareho po ba yun? Iba po yun. Iba po yun. Ang convicted, wala na po siyang presumption of innocence. So, mas nakakabuti na mas karapat dapat pa na maaresto ang mga taong nakatulan na. So, masasabi po natin na kapag accused, hindi po kailangan ng force na matindi, ng gano'n? Ano po ba? Or some force lang ang gamit? O ano po ba? Walang... Pinag-ano nila dito, pinaglalaban nila dito, dapat hindi na daw lagyan ng force. Actually, yung force na yan, option naman din yan ni Kibuloy eh. Kasi kung sumuko na siya, wala nang force. Di ba? Siya lang naman yung nagpapalala dyan eh. Parang ano lang yan, men, yung kapulisan natin. Kapag may hinuhuli silang mga kriminal. Di ba, hindi naman sila pwedeng barilin niyo agad yung mga kriminal na. Hindi naman ganun. Kung kailangan nilang kausapin muna, kung kailangan nilang imano-mano muna, yun yung gagawin nila. Pero kapag may naramdaman na silang threat na, uy, aakman ng babaril, wala na, babarilin na din yun ng pulis. Pero kung may baril siya na hindi niya muna kinasa, parang hinahawak-hawakan niya pa muna, hindi muna babarilin ng pulis yun. Saka na kapag gaganon na yung kriminal na yun, itututok niya na sa mga pulis. Same lang din yan dito kay Kibuloy, na wala naman talagang force supposed to be kung sasama siya. E paano yung ano palang ni Kibuloy, yung mga presko niya palang dati na kapag pupunta kayo dito, hindi ako papahuli ng buhay, lalaban kami. E anong i-expect nyo gagawin ng pulis? E di syempre, hindi lang armed na pumunta doon. Handa sila na pupunta doon. Diba? Sila lang naman yung nagpapalala sa sitwasyon eh. Kung sumama na lang sila, kung pumunta na lang sila sana agad, edi tapos na. Kung nagpaliwanag lang sana, di ba tapos na? Ito pa yung pinoproblema dito sa Senado. Distinction. Walang distinction. Basta pinaghahanap ka ng batas. Wanted ka, convicted ka, o accused ka pa lang, basta pinaghahanap ka ng batas. Parehas yan. Ganun po. Nasa implementation na po yun, Mr. Senator. Sa nasa rules of court naman natin, sa rules of arrest, pag maaari pong gumamit ng necessary means ang ating mga layas Tama. para i-implement ng warrant of Means. Apo. Salamat po. May tanong lang po ako sa ating mga kasama po sa KOJC. Kasama. General, opo. Hindi po ba kayo nakaramdam ng parang medyo iba ang trato sa inyo ng batas? Grabe, halatado talaga sila na protector sila ni Kibuloy, min. Kakalangkot ng ganito. Ay, nako. Actually, nagsisi ako na binoto ko ito, min. Pasensya na kayo, ha. Binoto ko kasi ito bilang senador. Kala ko kasi yun. Pasensya na, nagkamali lang. Diba? Kaya sa susunod, ayaw ko nang bumuto ng mga artista, eh. Nakakainis. Gandang araw po muli. Salamat po sa tanong, Senator Padilla. Mula-mula po talagang wala na po kaming nararamdamang batas. Lahat po kasi hindi na po nabigyan ng chance si Pastor, kami sa KOJC. Mula po sa kaso ng una sa SMNI, wala na rin po. Pero naman po, hindi naaayon sa batas yung paglilitis, yung pag-close ng SMNI. Ngayon kay Pastor po, sinabi na ni Pastor. Siyempre, yan yung sasabihin nyo kasi nasa panig kayo ni Pastor Kibuloy, eh. Diba? Ipoprotect nyo talaga yan. Nasa panig niya kayo, eh. Kaya nga ito si Senator Bato at saka si Senator Padilla. Ipoprotect nila si Kibuloy kasi nandun sila sa site na yun, eh. Diba? Ay, nako. So sad. Masunurin sa batas kasi nagtuturo siya ng mabuti sa amin. Hindi niya talaga ito aatrasan. Hindi talaga. Kasi gusto niya talaga makakuha ng katotohanan. Kaso po, sa nangyayari po ngayon dito sa ating pamahalaan, wala po kasi kaming matanggap na yung parang justice secretary. Kasi parang na-weaponize na po lahat ng agency sa DOJ, ang tagal ng kaso, binuhay, sineparate, dinagdagan, naging human trafficking na yung rape, may ngayon nga, may amla na, may money laundering na-freeze na yung mga assets namin. Lahat sa Kongreso, sa Senado, wala po talaga. Yun po yung nararamdaman namin ngayon. Kaya, Sana i-exempt ko itong committee na ito. kaya salamat po talaga kami. The first time, salamat nakikinig naman ng lahat ng buong kingdom citizen dito sa Pilipinas, maging sa buong bansa, buong mundo. Nakikiisa sila sa amin ngayon sa pagharap. Buong mundo? Ihati nga, di ba? Paano naging buong mundo yun? Kung isinuko nyo na lang sana yan or pagpaliwanagin nyo na para matapos na, wala na, hindi nahahantong sa ganito.
Pinoprotect nyo kasi yung isang tao eh. Palibhasa, takot kayo na baka ano din. Grabe. Na nabigyan talaga kami ng boses sa unang pagkakataon lang po talaga ito na ay salamat meron pa pala talagang nakikinig at magbibigay sa atin ng pagkakataon na maitama naman. Kaya papasalamat po talaga, malaki pong papasalamat namin Senator Robin in behalf sa lahat po ng QOTC. Siyempre, sa inyo yan eh. Ganun lang din po. Kanina naman talaga, ang gusto lang naman namin malaman. So nag-uusap tayo ng batas kung reward ba o bounty. For the sake, sa amin din yun. Biglang nagkaroon ng patong sa ulo si Pastor. Kaya sa amin na, sino yun? Magtatanong talaga kami, bakit Wala nga patong sa ulo kung hindi na nagtago o tumakbo. Grabe. meron kaibigan ba namin, kilala ba namin, o may kaaway ba si Pastor? Meron bang nagkaka-interest kay Pastor na mawala siya? Ganon. Bakit may influence ba si Pastor? Anong bang interest nila kay Pastor? Bakit ganon na lang talaga sila atat na atat? Grabe sila kung mangharas. Bakit si Pastor, ang dami namang problema ng Pilipinas, ang dami namang kriminal, ang dami namang mga drug bust nila na ayaw ko kung totoo o hindi. Bakit wala po yan? Bakit si Pastor, yun po ang nararamdaman namin ng buong Kingdom Nation. Nananahimik kami. Sabi nila nananahimik ang pulis. Kami yung nananahimik. Wala ibang tinuturo si Pastor kundi pagmamahal, kaligtasan, pagtulong, nation building ever since yun talagang advokasya ni Pastor Kibuloy. Bigla na lang nagkaganito pagkatapos sunod-sunod na po nung mawala po sorry for the pero nung matapos po yung ni PRRD, wala na po, naipit na po lahat talaga si Pastor, gipit na po si Pastor. So yun lang. Actually, ang gulo din Ang gulo din kasi siguro guys, yung naman yung mga pinaparatang naman ni Pastor. May mga basihan naman yun eh. Hindi naman yun basta-basta lang na kwento-kwento lang. May mga naglitawan nga na mga witness, di ba? Ngayon, ang dapat gawin ni Pastor Kibuloy, kung hindi talaga siya guilty, harapin niya yun. Diba? I-debunk niya lahat yun. Diba? Kung yun sana yung ginawa niya nung una pa lang, wala na mangyayaring ganito. Napupuntahan yun sa KOGC, hahanapin siya, magkakaroon ng huwersahang pagkuha sa kanya. Diba? Tapos ginagamit pa, human shield pa, yung mga miyembro nila. Tapos pinapakita nila sa media na naging marahas yung pulis. Wala naman ganun mangyayari kung para kasi kayo nagpoprotekta ng ewan ko. Diba? Actually, wala naman kayo dapat ikatakot kung mapunta sa kustodiya ng pulis si Kibuloy kasi naka-broadcast naman yan sa buong Pilipinas. Alam ng taong bayan yan, hindi yan pwedeng galawin ng mga pulis, hindi yan pwedeng bubugin, hindi yan pwedeng diduin. Kasi syempre, alam niya ng buong mundo, sila yung mananagot dyan. Ang gagawin ng talaga dyan, lilitisin. Diba? Pagpapaliwanagin. Tapos, kung mapatunayan, kulong. Kung hindi, laya. Ganun lang naman eh. Ang gusto namin ipaabot sa lahat. Bakit po ganon? Kaya maraming salamat po in behalf po ng buong Kingdom of Jesus Christ, Senator Robin, Senator Pato, at sa lahat po ng, alam namin marami pa rin matitino, marami pa rin naman talaga mabubuti ang puso sa ating mga leaders, sa lahat ng mga namamahala. Kaya we were taking this chance sa pagkakataon na masiayos po lahat. Sabi naman ni Pastor, ulitin ko lang, kasi hindi na namin kasama si Pastor, na haharap naman talaga siya kung ano yung korte. Yung tapos na kaso sa Davao, binuhay lang nila ulit sa DOJ, binuhay ulit nila sa Pasig at sa Quezon City, nahati pa. Sa Davao kasi, kasi yan kampo kasi yan ng Duterte. Kaya yan yung dahilan din siguro. Kaya binuhay nila. Sinubukan nila na sa ibang mga lugar. Diba? Talaga si Pastor, wag lang po talaga yung wag lang talaga makisawsaw, wag lang talaga makialam ang Amerika. Kung wala lang dito lang talaga sa ating pamahalaan, dito lang talaga sa ating korte, makakaasa po talaga kayo na si Pastor, pero hindi po namin siya ngayon kasama, pero hopefully nakikinig si Pastor at malalaman din niya itong mga nangyayari, kaya po. Maraming salamat po. Siyempre pala kami ng sitwasyon ni Pastor, ha? Sa akin, harapin ko lahat ng kaso dito sa Pilipinas, wag lang ICC. Correct. Wag lang Okay, kaya din pala nakiisa si Bato. Okay. wag lang atin to. Kahit sinong korte dyan, file nyo dito, basta dito lang Pilipinas, wag lang ICC. Baka magkulat na din tayo, bigla na lang din yung mawala. So, hindi ko sinasabi gagawin niya ni Senator Bato. Pero baka lang naman, di ba? Ay, nako, ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo. So, yun lang naman. Kayo mga Karaisi, ano masasabi nyo dito? Comment on below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, this video is from the news board. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos kita nyo naman yun, di ba? Ang gulo-gulo na. Ang gulo-gulo na. Ito kasi, makikita talaga natin sa dalawang senador na domain na talaga, nakapanig talaga sila kay Kibuloy kasi nung election nga, syempre, naging party naman si Kibuloy sa kanila, di ba? Sinabi pa nga ni Senator Robin Padilla na grabe si Kibuloy ng election.
nakakagamit ako ng chopper niya. Hindi pinabayaran something like that. So I think ito na yung some kind payment or I don't know, or utang na loob ba yung mga nangyayari ngayon. Pero men, ito yung pinaka nakakalungkot talaga. Kaya dito ako mas nabilib sa Pangulo natin, si PBBM. Kasi nung time na nanalo na siya sa eleksyon, yung sinabi niya na ba na tanggalin niya na daw yung pula. Kasi syempre nung eleksyon, si BBM pula, si Sara Duterte, BP Sara green, si Lenny is pink, may mga kulay-kulay, si Esko is blue. Nung pagka-panalo na ni PBBM, ang sinabi niya, tatanggalin ko na tong pula. I will not represent red anymore. Diba? Kasi syempre, nanalo na ako bilang presidente. So, lahat na ng tao pagsisilbihan ko, mapakalaban man kita or hindi, pagsisilbihan kita. Yun yung isa sa pinakamagandang dapat gawin ng mga senador na to. Na itong nangyari ngayon kay Kibuloy, sana ang ginawa ni Senator Bato at ni Senator Robin Padilla is parang ganito ba na hubarin na din nila yung pagiging Duterte nila. Maging senador na lang sana sila na si Pastor Kibuloy, ang laki ng utang na loob ko dito nung eleksyon na. Pero syempre, ano ba tong mga question or mga ibinabato sa kanya? Tingnan ko nga, okay, so meron pala siyang mga habla ba yun? Meron siyang tinatawag na mga rape or whatsoever, mga human trafficking. Okay, bakit kaya naging ganito? Ano yung mga basihan nila? Okay, try natin paharapin si Pastor. Pastor, pwede ka bang humarap ka muna dito? Kaya huwag kang mag-alala. Gagawin namin malinis tong paglilitis sa'yo. Sana may merong ganun, di ba? Hindi ka namin hahayaang hindi ka mabigyan ng fair justice. Sana yun yung ginawa ng mga senador na to. Kasi hindi naman sila dapat magsisilbi kay Kibuloy na parang, bakit? Ano ba to? Batas ba to? Ikaw ma'am, nakakaramdam ba kayo ng sa batas ng Pilipinas? Pag ganun-ganun pa. Diba? Parang nagiging siste. Ang side nila is nandun na sila, nakaside kay Kibuloy. Hindi na mismo sa Pilipinas, sa question ng taong bayan. Diba? Yun lang naman sana Kung yun sana yung ginawa nila, Pastor, punta ka dito sa Senado, kami bahala sa'yo. Hindi kami papayag na hindi ka mabigyan ng fair justice. Nang sa ganun, kung ano man yung mangyari, ma-prove man na guilty siya or hindi, at least you did your best na para sa taong bayan talaga. Diba? Kung mapatunayan na guilty siya, di ganun, wala kayo magagawa dun kasi taong bayan na yung pinagsisilbihan nyo hindi na si Kibuloy. Magsasorry na lang kayo. Kibuloy, pasensya ka na ha. Kasi ginawa namin naman namin ang lahat pero ikaw talaga yung tinuturo ng ebidensya. Ikaw talaga yung something like that. Pero kung not guilty naman, edi walang problema. Clean si Kibuloy. Natulungan nyo pa si Kibuloy na malinis yung pangalan niya. Diba? Yun lang naman. It's just, lang din naman, opinion. So, nasa sa inyo na rin yan. May kanya-kanya naman din tayo ng mga opinion. So, yeah. I think hanggang dito na lang muna. The News Board, Filipino AC. So, yeah, Filipino AC. So, like, comment, share, subscribe.